Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia bumalik. At Abeling Garcia. Patuloy tayo sa ating segment na itanong mo lang sa ating topic na. Ano-ano ang dapat gawin kung may malaki kang problema na dumating at may mas malaki pang problema. Sa ating episode na, Problema na naman! O, review tayo ha. Number 1, sabi natin kanina, pag nangyari sa iyo to, na may problema ka, tapos may dumating na naman, close your eyes and forget the world for a moment. Pagkatapos sa close your eyes? Oo, tandaan mo yung sinabi ni Rick Springfield, ha? Everything looks better with my eyes closed. Pagkatapos ng close eyes, what's next? Take a deep breath for at least 10 times. Diba? And that's one way to break up any tension is a good deep breathing. Sabi nga, inhale peace, exhale stress. Number 3. Number 3, say a little prayer. Alalahanin yung sinabi ni Miles Monroe that prayer is our invitation to God to intervene in the affairs of earth. It is a request for Him to work His way in this world. Yung 3 step lang po na yan will make a lot of difference sa problema kakarapin niya. Pero, hindi pa tayo tapos. There's more. Number 4, if you are calm already, you can now think about your problems. Kalmado ka na. Ngayon, ano ba problema? Pwede mo nang isipin yung problema mo kasi kalmado ka na eh. Remember, mistakes and pressures are inevitable. The secret to getting past them is to stay calm. Kaya ano mang problema pinagdadaanan nyo, you need to be calm because pag di po kayo calm, mas malaking problema ang idudulot nito sa buhay niyo. At dahil kalmado ka na, kung may pagkakataon, pwede mo nang kausapin ang taong nagbalita ng problema sa iyo para ulitin ang detalye ng pangyayari. Kasi kung minsan, kapag inulit mong pakinggan ang balita, wala naman palang malaking problema. Nabigla lang pala. Iba po yung nakikinig sa kwento ng kalmado at iba yung nakikinig sa balita na tense. Normally, pag tense, yung balita, gumagrabe. Yes. Pag kalmado, yung balita po, sumisimple. Kaya, critical po yung being calm, whatever problem you're facing. Napaka-importante po yan. Yes. Ang problema, marami sa atin kapag nabibigla, ay nakakapag-isip, nakakapag-imagine tayo ng mga bagay na hindi naman totoo o walang basihan. Gaya ng nakakapag-isip ka na ng hindi maganda. Katulad ng, sigurado ako, siya ang may pakanan nito. Wala ka pa nga alam, naghusga ka na. Wala na ibang gagawa nito, kundi, yan, nagturo ka pa. Tapos talagang pinag-iinitan nila ako. Wala kang ebidensya. Ito ang mga nasasabi natin kapag tayo ay nabibigla at hindi tayo kalmado. Kaya, kung wala kang ebidensya, huwag kang magsabi-sabi na kung ano, baka makasakit ka at baka sa pagsabi ka ng hindi maganda. At ang nakakalungkot dyan, Sir Vic, parang sa galit natin, may mga bagay na sa tingin natin ay mali. Ay nako, nagagawa. Alam na natin mali, ginagawa pa natin. Yes. Kung minsan, nagagawa rin natin yun sa iba. Yeah. May mga pagkakataon po, alam na nating mali, pero ginagawa natin kasi gina-justify po natin yung mali nating ginagawa dahil sa nararamdaman natin na sa tingin natin ginawa ng iba. Yes. Parang po dapat lang. Yung problema po, walang pundasyon yung iniisip na ginagawa mong dahilan to justify your action. Delikado po And yan. sometimes, you don't have to control your thoughts. You have to stop letting them control you. Totoo po yan. May mga pagkakataon po, we allow our emotion to control us. Kaya nangyayari, nakakagawa, nakakapagsalita tayo ng mga bagay na hindi natin dapat sabihin. Kaya napaka-importante po. Number 4, be calm. Pagkalmado ka. Maraming magandang mangyayari. Yes. Number 5. Number 5, if you are sure about the problem, look for solutions. Kapag nakasigurado ka na sa problema, tsaka ka na maghanap ng solusyon. Dahil kalmado na, di ba mas madaling maghanap ng solusyon kaysa sa tense ka. Yes. The mind is like water po. When it is turbulent, it is difficult to see. When it's calm, everything becomes clear. Parang ganito pong isip natin. Pag maguloy tubig, subukan nyo tumingin. Wala kayo makita maayos. Pero pag kalmado tubig, ang linaw. Alam mo yung pupuntahan mo. Ganon din po sa atin. That's the purpose of step 1, 2, 3, 4. To calm you. So that when you look at the problem, you look at it with a clear mind. Clear heart, and because clear maayos yan, you can look at the problem properly, and since you're able to look at the problem properly, you can come up with a solution properly. Naalala ko yung isang nanay na kausap ko, no? Kasi parang nag-aalala siya sa anak niya, kasi yung anak niya hindi in touch sa emotions, ano? Tapos ang nangyari, na-scam yung bata. Siyempre, iyak ng iyak yung bata. Pero, siyempre, tense yung magulang. Nung medyo kalmado na siya, sabi ko,
hindi ka ba nagpapasalamat? Kasi the mere fact na umiyak, hindi ko sinasabing mali yung nangyari, but the mere fact na umiyak, he's already in touch with the emotion. So, naging clear ang kanyang perspective. So, yun po ang ganda po. Pag maganda po ang pananaw niyo sa sitwasyon, nakikita niyo maganda, hindi yung pangit sa sitwasyon. And because of that, there's a big possibility. Makahanap kayo ng magandang solusyon sa inyong problema. Yes. At syempre, eto, marami pa tayong meron pa tayong idadagdag isa pa, no? Sabi nga natin, paalala ko lang kanina na mas madaling maghanap ng solusyon kapag tayo ay kalmado, di ba? Pagka, yung nga sinabi mo kanina, pag turbulent ang water, mahirap tayong maging kalmado. Pwede rin pong humingi ng payo sa iba. For example, alam mo na yung problema, hingi ng payo sa iba. Remember, there's wisdom in the counsel of many. Yes. Pag kalmado ka, madaling magtanong, ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Pero pag emotional ka, hanap ka ng kaaway. Tsaka ayaw mo magtanong kasi yung pride. Yes. Diba? So magtanong, magpatulong, lalo-lalo na sa mga taong hindi involved sa problema. Kasi mas objective sila dahil wala naman sila sa gitna ng problema. For example, may away ka, may inaway kang kamag-anak o kapitbahay. Huwag ka magtatanong sa nanay mo kung ano gagawin. Bakit? Kung po yan, emosyon din yan So maghanap ka din sa medyo uncle mo o sa na medyo may objective thinking dun sa sitwasyon. Yung po ibig namin sabihin. Yes. Isa pang magandang solusyon ay ang sinabi ng Diyos. Diba? Trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do and He will show you which path to take. Yan, konektado po yan sa step number 3 kanina. You pray and ask help from God. Makikita niya ang daming problema mababawas. Number 6. If you know what action to take, Yan. just do it. Yan. Alam mo na, nagtanong ka na, nagpray ka na, napag-aralan mo na, gawin mo na. Gawin mo na yung dapat mong gawin. Remember this, too much time spent thinking about something takes away the time you have to actually do it. Yung po ang problema, kung minsan po kaya isip, sobrang masyadong isip, wala ka nagawa. Hindi po masama mag-isip, kaya lagyan niyo po ng hangganan. Kasi po pag paray isip, walang gawa, lumalaki yung problema, pero hindi nasusolusyonan. Yeah, sabi nga ni Paulo Coelho, di ba? One day you will wake and there won't be any more time to do the things you've always wanted to do. So That's do why, it now. do it now. Pag gawa nyo na dapat nyo gawin na, pag-aralan nyo na, panalangin nyo na, just do it. Yes. Number 7. Do it until it's done. This is very crucial po. Huwag ka tumigil hanggat hindi na susolusyonan ang problema mo. Kung minsan po, kaya po tayo, yung may problema tayo, hindi na susolusyonan, may alam tayong tama, ginawa natin. Nakadalawa, 3 araw tayo, tumigil tayo. Hindi masusolusyonan yun ng 2-3 araw na dapat na gawin. Dapat patuloy po natin gawin ano man yung problema. You need to do the right thing until it's done. Yes, kasi determination is doing what needs to be done even when you don't feel like doing it. Diyan po maraming Kahit sumasabi. hindi mo gusto. Diyan po maraming sumasabit, maraming tao. They start. Alam nila yung tamang gawin. Gawa. 1 araw, 2 linggo, 4 na linggo. Kaya na minsan, tatama rin na. Ayoko na nito, paulit-ulit na lang. Hindi po. Determination happens when you don't want to do it and you will still do it. Yes. At normally, diyan po lumalabas ang solusyon sa problema ang ating pinagdadaanan. We keep on doing things the right way. Sabi nga ng Bible, di ba? Do not get weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Linaw po, Diyos na po ang nagsabi niyan. Kung may alam kang tama, patuloy mong gawin until it's done. Huwag kang titigil. Diyan po tayo sumasabi, tumitigil tayo sa gitna ng biyahe kaya hindi tayo nakakarating. Sana marami tayong natutunan na mamaya tutuloy pa natin ang iba pa, ha? Magbabalik po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw!